Sakto morning mga kasakto. Mga kasakto, update tayo sa ating batch 4. Yan ang ating batch 3. Kasalukuyan yan, batch 3, batch 4, alin batch 5 yung ating nasa seedling o hindi pa na transplant yan tataas. So batch 4 update after isang linggo from transfer. So ito na yung itsura nya. So hindi pa yan pakain. So yung tindig ng dahon nya is sa panahon ito is maganda. So, sana tuloy-tuloy continue yung transition sa kanyang ugat patungo sa kanyang organic fertilizer. Ano bang ginamit organic fertilizer? Ulit-ulit nating sabihin, chicken manure o yung ipot ng manok yung ginamit natin dito. So again, pag ipot ng manok, expected na yan na may natitira pa na ammonia. Ano ba ang ginagamit natin para ma-absorb si ammonia na hindi mag result ng pagkamatay ng tanim? Again, number 1, hindi natin siya i-direct sa ugat. Sa mga previous video natin, tinatakpan bago muna i-transplant. At pag transition period, during mag-transfer ng kanyang ugat patungo ni chicken manure, normal yan i-maintain nyo ng water management. Continue tubig sa oras na manunuyo. Huwag maghintaying tumuyo yung ating litos. Steady pa rin yung pagkain o yung tubig, kasi yung tubig mga kasakto natural yan, natural na kinakailangan ng tanim natin araw-araw. So kung wala mang mabigyan nyo ng tubig, siyempre yung mga moisture na sa ilalim yun yung ina-absorb. Kung maubos na yung moisture sa ilalim, yun ang pangit na yung tanim. So analyze talaga. So ito pa lang isang linggo, napakaganda na yung resulta. So sana tuloy-tuloy. Again, sa mga previous years, tinaniman ito natin ng litos din. So, nag-breaking tayo, yung style dito, talungan na sitawan. Ito yun, talungan na sitawan yung ating sitaw. Ay yung ating talong umabot ng almost 2 taon. So minintain lang natin yung chicken manure, hindi siya nabungkal, hindi siya na proper irrigate yung lupa. So yung style natin is pinabungkal natin pagkatapos ng talong at ni sitaw. Sinadya ko yung taniman ng sitaw nang sa ganon yung lupa is makarest at mabalik sa normal. Yung mga organic na binigay natin ni talong na abono ngayon is ma-absorb pa rin ni litos. Paano ba natin i-sustain na ma-absorb ni litos yon? Ano yung technique? Siyempre, magtanim ka ng nitrogen fixation na tanim. Ano ba yung nitrogen fixation na tanim? Na makapag ganda ng lupa. Sa ngayon ito lang yung ating taniman na area. Yung batch 10 natin sa previous years, yung 2002, 2003 last year, yung 2001, 2002, dito tayo nakatanim din ng litos. Same din yun, ganda din yun. Pag ito kasing area na ito, napakaraming organic na nadagdag ko sa itong batch 4. So yung batch 4 natin is again seedling ito, nasa greenhouse ito. Pagkalipas ng after mga bagyong Christine, bagyong Leon, doon sila dadaanan. Pag abot ni bagyong Pipito, so ano rin yung Ophel at Pipito na tamaan din sila sa loob ng greenhouse, kasi yung greenhouse dito hindi ganoon ka standard, matamaan talaga ng hangin kasi nasa high elevated tayo ng area. So ano bang pinaka main kailangan ni litos pag ganitong stages? Siyempre makakain siya ng synthetic fertilizer. Sa edad na ito, kailangan talagang pakainin na siya. Kung good na yung transition niya ni tanim o ni litos, kailangan na siyang pakainin ng tanim. Yung synthetic. Ano ba synthetic? Mga commercial fertilizer. Analyze yung NPK. Again, yung una ni NPK is yung
nitrogen. Nitrogen, phosphorus, kailangan mapakain yan. At in behalf, kasabay niya yung tubig na organic. Kung hindi kayo makadagdag, okay din yun, yung tubig na organic o pinagbabara ng ipot ng manok. So yung mga regulars dyan, yung tawag nito yung parang green, is okay yan na idilig. So yan, nasa 4 na dahon na, 1 linggo pa lang sa pag-transfer, so maganda na. So ito yung normal talaga ng dalaw ni Litos pag natsakto ng pagkain, yung organic. So ito, 1 linggo pa lang, ganito na, oh. Yan, napakalinis, napakatibay. So sana tuloy-tuloy ito. Kung makakain na siya ng synthetic fertilizer, yung kanyang tubo is mag-continue na, lalabo yung dahon first, yung preparedness. Kung may mga fungus na lalapit, may maintain natin ng liquid fungicide. Actually hindi ako nagagamit ng powder fungicide dito, guys. Mga liquid fungicide gaya ng Montana, hindi ko na binanggit yung brand para sorry. So yung mga gaya niya ng mga fungicide is maganda yan. Dito sa ating batch 3, ito sa baba yung batch 3 natin yan. So napapansin nyo is hindi ganun kaganda yung tubo. Maganda yung tubo pero maraming absent. So gawa yan ni Christine. Yun, napakatindi talaga. Again, napakain na yan natin ng pangatlong beses. So ganyan pa rin yung itsura, parang hindi siya mag-response. So kinailangan natin continue yung basa. After basa, apply agad ng fungicide. Fungicide na gamitin, liquid fungicide gaya ng binanggit natin sa mga previous videos. Yung pa rin, pagkain ng liquid fungicide. Magpasalamat sa ating kapwa farmers sa balak gagaya at sa gagaya pa lang. Huwag panghinaan ng loob, tibay ng puso, tiwala sa sarili. Yan ang tamang pag-aalaga ng tanim. Hindi agad susuko kahit anong pagsubok ng panahon. Farmers tayo, hindi titigil pero bawal susuko. Yan si Sakto TV. Salamat.